Dinagsa ng mga magre-renew ng business permit ang one-stop shop ng business permit renewal sa Davao City. Samantala, apektado ngayon ang economic activity sa southern part ng Cebu dahil sa nasirang Dumlog Bridge noong nakasagsagan ng Bagyong Senyang. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Cebu, malaki ang epekto sa ekonomiya sa Southern Cebu ang hindi pa rin naaayos sa Dumlog Bridge sa bayan ng Sibonga na nasira sa pananalasa ng Bagyong Senyang. Pahirap ito sa mga pasaherong bumabiyahe at nagiging sanhi ng pagkaantala ng mga kalakal mula sa northern at central part ng Cebu. Maaari lang makatawid sa Dumlog Bridge ang mga tao sa pamamagitan ng temporary footbridge na ginawa ng DPWH. Ang mga bumabiyahe sa pamamagitan ng bus patungong south ay kinakailangan na bumaba pagdating sa bukana ng tulay, maglakad at tumawid upang makarating sa kabilang dulo kung saan sasakay muli sila sa isa pang bus at maipagpatuloy ang biyahe. May alternatibong daan sa Lindogon, Sibonga, subalit mula alas 10 ng gabi hanggang sa alas 5 ng umaga lang makakadaan ang mga malalaking truck. Ayon sa DPWH, minamadali nila ang pagsasaayos ng Dumlog Bridge. At sa Davao, nasa 50% ang itinaas ng mga nagre-renew ng business permit dito sa Davao City ngayong taon kumpara noong 2014 ayon sa Davao City Business Bureau. Ayon kay Attorney Lawrence Bantiding, OIC ng Business Bureau, sa 6 ng Enero noong 2014 ay nakapagtala lamang sila ng 4,000 nag-a-apply ng business permit renewal. 570 ang naaprubahan, ngunit kahapon ay umabot na sa 6,370 aplikante at 821 ang na-issue. Well, ginawa natin na mayroon tayong one-stop shop to give our taxpayer yung pinaka-conveniente na pamamaraan ng pagre-renew ng kanilang mga businesses. Umaasa naman ang Business Bureau na tuloy-tuloy ang pagtugon ng mga negosyante sa kanilang panawagang mag-renew ng maaga upang makaiwas sa penalty. Paalala sa mga kukuha ng business permit na huwag kalimutan na dalhin ang mga requirement tulad ng lumang business permit, notarized list of all employees, special power of attorney para sa sole proprietorship, partnership resolution sa partnership at ang secretary certificate ng korporasyon. Magdala din ng valid ID, original copy ng barangay clearance at previous financial statement. Ang one-stop shop ay tatagal hanggang January 20. Kasama ang Cebu News Team, Dante Amento, UNTV News Worldwide.